my beloved Boss Mike Cervera. Si Chavit, mga kababayan, nako, kuda ng kuda, iyak ng iyak. Hoy, tama na yan. Hoy, Chavit, ano naman iniiyak-iyak mo? Eto na. Kababayan. Ayan na, mahal daw niya yung kababayan niya, pero, uy, Chavit, pinagkakitaan mo sila. Mga mahal kong kababayan, huwag kayong maniwala sa kanya na mahal kayo. Yumaman yan dahil hindi nagnakaw sa gobyerno. Diyos ko naman, mga kababayan ko, traditional politician ito, trapo. Tapos sasabihin nyo, si Chavit ay hindi nagnakaw sa gobyerno. O, tanong ko sa inyo, o kahit kayong mga DDS, sumagot kayo. Sino sa inyo ang naniniwala na si Chavit kailanman hindi nagnakaw sa pera ng gobyerno? Aber? Sa mga hindi naniniwala, presto. Sa mga naniniwala na nagnanakaw din ito sa gobyerno, press 1. Sige nga ho. Nagsasalita ako ngayon hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino. Nako! Oh, may pumindot pa talaga nanto. Nagsasalita raw siya, bilang isang Pilipino, hindi politiko. Utot mo. Binobola mo yung mga Pilipino, Chavit. Tama ka na. Itigil mo na yan. Umiiyak ka na naman. Hindi ka nagsasalita. Umiiyak ka. Iyak ka ng iyak. Wala ka ng iba. Di ba? Iyak ng iyak eh. Pakinggan nyo na lang. Nagmamahal sa ating bansa. Putang ina. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, nagmamahal daw siya sa bansa, mga kababayan. Kailan to nagmahal sa bansa, Aber? Hindi ko na kayang manahimik. Nak ng pating na yan, Grabe, Pinapanay-panay na ang pag-iyak ni Chavit. Lolo, kung ako sa iyo, manahimik ka na lang. Sumama ka na lang kay Joel Villanueva. Magganyan-ganyan kayo. Alive, alive, alive forevermore. Samahan mo sana ng kending, Baka naman mamaya hindi ka commending, hindi tatalab. Oo. Tuloy. Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. Bakit? Umasensyo naman Ang layo-layo na nga ng narating nating kumpara nung panahon ni Digong Sa mga hindi ho nakakalam, damdamin yung maigi. Malayo na ho yung ating narating mula nung iniwan ni Digong. Oo. Yung pamamahala, malayong-malayo na ho. Malayong-malayo na. Oo. Nililin lang kayo ng mga tanga. Pero ito, binabagsak na naman tayo ng korupsyon. Binabagsak tayo ng korupsyon. Kasama ka rin naman doon. Kasama rin naman siya raw. Sino nga ang politiko na hindi nangurakot, hindi nagnakaw, hindi humingi ng porsyento sa mga kontrata ng mga nasasakupan nila, Aber? Meron ba? Meron ba na mga politiko na hindi humingi ng kickback, komisyon sa mga kontratang mga pinasok nila, maging sila'y mayor, governor, congressman, senador? Utot mo, Chavit, wag nga ako. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tuloy-tuloy pa. Normal lang yun Lumang-luma na. Uy, Chavit, yung mataas ang bilihin, matagal na. Dahil yan, saan? Sa inflation sa buong mundo. Di mo ba alam yon? Siguro, matanda na talaga si Chavit kaya hindi niya alam. O ginagamit niya na lang yung salitang nagmamahalan ng bilihin para galitin ng mga tao. Lumang-luma na yung banat mo. Ano yan, hinukay mo? Lumang-luma na ho, mga kababayan, yung binabanat ni Chavit. Yung iniiyak niya, iyak ng iyak.
Ngawa ng ngawa, iyak ng iyak. ang pagbaha at ang Ang pagbaha noon pa yan, Chabit. Ang pagbaha hindi nawawala sa Bulacan. Ang pagbaha, tanong nyo pa kahit kanino. Ang nangyayari, taas lang ng taas ng kalsada. Pero yung mga nasa tabi, kamusta? Ano ba, tigilan nyo nga kaming mga politiko kayong mga hindot kayo? Kasama, bilyong-bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon. Ang tanong, ilang bilyon na ba nakurakot ni Chabit? Yan ang problema. Para bang pinapalabas nila ang korupsyon, mga kababayan ko, ang korupsyon ay ano? Ngayon lang nangyari. Hindi lang ho ngayon nangyari ang korupsyon. Tandaan nyo, mga kababayan ko. Ngayon lang ang totoo, kung ngayon lang ang pag-uusapan, ngayon lang nangyari na ang presidente ang nagbuko, ang nanguna para imbestigahan sa gobyerno, yung gobyerno na mga magnanakaw. Yun ang totoo, Chabit. Huwag kami. Tokininam manang, kunak manang, di ba? Lakayang kan, di ba? Mga kababayan. Ang korupsyon, matagal ng panahon yan. Ngayon lang binuko si Manong Bongbong mismo ang nagbuko at nagsabi na malawakan ang korupsyon sa kanyang nakaraang SONA. Sabi pa nga ni Manong Bongbong, mahiya naman kayo! Kulang na lang sabihin, ang kakapal ng mga mukha nyo! Sabi ko nga sa post ko, buti na lang hindi nasunog yung mga nasa likuran. Nando doon sa likuran yung speaker at saka yung Senate President, hindi magkanda, Hindi magkanda o gaga kung ano ang gagawin. Biglang bumanat mga kababayan si Manong Bongbong eh. Yari kayo! Di ba? Yari sila eh. Ang mga proyekto panggobyerno. Naks. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Anak ng putang ina! Yan daw yung nasaksihan niya sa buong buhay niya, yung flood control. Ito naman si Chabit, matagal na sinasabi, kahit si Digong sinasabi yan noon, na ang flood control ang pinagnanakawan ng mga taga-DPWH, ng mga kontraktor, ng mga congressman, senador, mga politiko. Di po ba, ang tanong, bakit walang ginawa si Digong noon? Yun po ang malaking tanong. Ang tanong natin, bakit walang ginawa si Digong noon? Alam niya na pala, na malaki pala ang kickback dyan sa flood control. Bakit hinayaan na walang mapanagot na mga kongresista, bagkos mga kababayan, pinagkakitaan pala? Naging number 1 contractor nila si Diskaya. Yung pala bata ni Bongo. Sabi, nino? Sabi ni Trillanes to. Paano ba naman may makukulong? Paanong hindi aasenso ng husto ang mga Diskaya? Panahon ni Digong, sila ang number 1 contractor. Yun naman pala. Kasi dahil kay Bongo, mga kababayan, yung mga sindikato nabuo. Tapos sasabihin nila ang mastermind Eka ay hindi pa na pupuntahan. Iba naman yun. Ang mastermind noong panahon ni Digong, kayo yun. Minana lang nung sino man yung mga taong katulad ni Saldico at ng boss niya. Yung mga korupsyon na pinaggagawa nyo nung panahon ni Digong. Ininam, Chabit. Di ba? Yun eh. Ang simple-simple lang unawain pero hindi maunawaan ng mga DDS-are. Bakit, Boss Mike? Ewan ko kasi mga bobo eh. Hindi nila magets. Ewan ko ba? Mga kababayan, simpleng-simple lang. Diba? Dati, si Saldico, isang kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto
ni Digonyo at ni Bongo. Oo, maamot-amot lang yon ng ganire. Hindi katulad ngayon. Talagang sinistema na pag-aralang maigi. Kaya sabi ni Saldico, boss, ako nang bahala. Kabisado ko na to, kabisado ko na. Oh. Iwan mo na sa akin to, iwan mo na. Ako nang bahala rito, boss. Para lagi kang safe, kailangan pa kita na magliligtas sa buhay ko. Basta kailangan, boss, maging presidente ka, ha? Kasi, pag nalaman, o ito, ni Pangulong Bongbong, yari ako. Pag napilitan ako, ituturo kita, yari ka. Alam niya, mga kababayan mo, yari ka talaga, di ba? Alangan naman na ako lang, boss. Oo, mas malaki pakinabang mo. Biruin mo, ang pakinabang mo, ha? Siyam sa'yo, isa lang sa akin na maleta. Siyam na maleta sa'yo, sa akin, isang maleta lang. Di mas malaki pa pakinabang mo. Tama, mali. Pero matalino rin si Saldico. Gumagawa rin na sariling diskarte. Sabi niya, gagawa ko na sarili kong diskarte, bahala ka sa buhay mo. Yung mga yan, akin na yan, huwag niyo nang pagsasabi sa iba, ha. Mag-i-insert ako, ng bilyon-bilyon, alam niyo na yon. Grabe, no? Ang tindi nila, malupitan talaga, mga kababayan. Basta pera ang pinag-uusapan, alam niyo na yan. Hindi ko ba alam kung ano meron siya pera. Bakit atat na atat sila? Masaya na ako, mga kababayan, kumita ako ng 670 isang araw. 670, meron na kaming panglugaw sa umaga. Meron na kaming pambili ng bigas. Makaulam man lang ng nilagang okra at piniritong tilapia. Mag-dinner man kami, mga kababayan, kahit sopas na lang dahil gabi na. Kung may matira, may pambayad na ng kuryente, internet, pati na rin tubig. Diba? Ang tindi, diba? Basta mahalaga, marunong kang mag-budget. Kung hindi mo kayang i-budget, ang 670 sa isang araw, idtam ko na ka. So, paano, mga kababayan ko? Hanggang dito na lang sapagkat meron pa ho akong pupuntahan. Muli, sa mga nanonood sa Levelers, at sa mga nanonood dito sa ating channel, maraming salamat po sa inyong pagsama. Kita-kita po tayo mamayang gabi sa panibagong live at panibagong benggahan. Sino ang isusunod nating benggahan? Paki-comment nyo na lang dyan para mag-research ako para sa kanya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Severa.